what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Box TV. Alright, so tayo nang babalik muli mga babayan at ito, pag-usapan natin, no? Ito na ba ang katapusan ng mga DDS na nagpapakalat po ng fake news tungkol sa ating Pangulong Bongbong Marcos mga babayan? At ang tila isa po sa nangunguna dyan mga babayan ay walang iba kundi po etong kilalang vlogger na si Sir Jack mga babayan. Diyos ko po. Grabe naman, no? Itong tao talaga na to, may kapansanan na mga kababayan, no? Nagpapakalat pa ng fake news. Alam nyo, no? Honestly, ito si Sir Jack, matagal na tong vlogger, eh. Diba? Alam naman natin, sikat to si Sir Jack, no? Matagal ng vlogger to, mga babayan. Pero hindi ko akalain, no, na hahantong siya sa ganito, na magpapakalat siya ng fake news, mga babayan. No, kaya ngayon, mukhang delikado, no? Mukhang may kalalagyan itong si Sir Jack, mga babayan. Okay, so yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pakilike na rin po yung ating page, mga babayan, no? Meron po tayong page, nandiyan po sa ibaba yung link. Okay, so ito pag-usapan natin, no? Sabi po ng St. Luke's, ayan, mga babayan, just in, St. Luke's Medical Hospital magsasampa ng kaso laban sa mga nagpakalat ng fake and medical information gamit ang kanilang pangalan, mga babayan. So dito po sa post na to, mga babayan, ni unofficial PBBM News, mga babayan. Meron mga post dito na kung saan, ayan, isa na nga po dyan, no? Etong si Sir Jack Argota. No, sabi niya dito, pina-enhance ko kay ChatGPT. Di ko kasi mabasa. Nako, malabo na ba mata neto? Ano sa inyo dito? No, ano sa inyo dito? Sa pagkakaintindi ko naman, ay para bang may cancer sa kaliwang betlog si BBM na kailangan tanggalin. Grabe talaga tong tao na to, mga babayan, no? Alam nyo, yung mga sanay na sanay sila, no? Ito trademark to ng mga DDS, yung mga ganitong klaseng salita. No, yung mga bastos na salita, trademark nila yan. No, bastos na salita, yung mga mura, 'di ba? Trademark ng mga DDS yan. Kaya malalaman mo pagka ang nag-post o vlogger ay DDS kasi may mga ganong klaseng salita. No, ito pa isa, mga babayan. Ayan, no. Analisa Villarin Gregorio Segura. Sabi niya, no, St. Luke's inilabas ang medical record ni Marcos Jr. No, ang sabi niya dito, ang dami niyang sakit. #severe. Pag sinabi niyong severe, mga babayan, no, talagang matindi po. No? Ibig sabihin, malala na talaga. At ang dami niya pang sakit. Sa isang salita, komplikado ang sakit ni Marcos Jr., mga babayan. No, pinapalala nila, no, yung sakit. 'Di ba? Gusto nilang mapaisip, no, yung taong bayan, parang gusto nilang sabihin, no, sa mga kababayan natin, no, na ito yung totoong sakit ni PBBM. Malala na siya, no? Wala na sa hindi na siya fit para maging pangulo ng ating bansa. Parang ganun yung gusto nilang sabihin. Siyempre, pagka not fit to work na, mga babayan, may papasok na yung Vice President dyan, di ba? Ganyan sila ka-desperado na maiupo, no, itong si VP Sara Duterte. Di ba? Pero ano nga ba ang totoong balita? Ito, panoorin natin, mga babayan. Sabi po sa GMA News, peke ang medical documents online tungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa St. Luke's Medical Center, no? St. Luke's na mismo ang nagsabi na yung pinapakalat po nilang mga balita na yan, yung medical records na yan, ay puro peki po. O ito, panoorin natin. Samantala, peke ang kumakalat na medical documents online na iniugnay kay Pangulong Bongbong Marcos ayon sa Malacanang.
Sabi ng palasyo, hindi nakasaad sa mga dokumento ang kasalukuyang health condition ng Pangulo. Aktibo at patuloy raw ang Pangulo sa pagtupad sa kanyang mga tungkulin. Sabi rin ng St. Luke's Medical Center, peke ang kumakalat na medical records. Sa mismong pasyente, anila sila nagbibigay ng medical documents at hindi sa publiko. Alinsunod sa Data Privacy Act. Naglabas din ng video ang Malacanang kagabi bilang patunay na patuloy ang paggaling ng Pangulo sa sakit na Ayan. diverticulitis. Ito yung sinasabi nila na AI daw mga babayan. Tragis na yan. Galing naman nung gumawa ng AI na yan. Actually, ito po, no, raw video po ito galing kay Yusek Claire Castro. No, hindi nila matanggap kasi mga babayan na fit. Nakakapagtrabaho na maayos yung Pangulo natin. No, hindi nila matanggap kaya gumagawa po sila ng mga fake news. Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga AI gamot. ba yan? AI ba yan? May tao doon sa likod? Ayun. Nakakatakot nga. Ayun. Parang may something doon sa likod. May mga anino pa. Ayun, kikita sa salamin. No? So, ang galing naman ng gumawa kung AI to. Tsaka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. Yan, mga kababayan. Hindi ho ganyan ang itsura ng AI sa video, mga kababayan. Mahalata nyo naman eh. May discrepancy sa kilos at galaw, pati doon sa mga pagsasalita. Mahalata nyo. Parang hindi kayo nakakanood ng mga AI na video. No? Ano ba pwedeng mangyari dito kay Jack, mga kababayan? Basahin muna natin yung public advisory ng St. Luke's. No? St. Luke's Medical Center is aware of medical test results falsely circulating online and on social media claiming to pertain to President Ferdinand Marcos Romualdez Marcos Jr. These documents are fake and falsified. Peke daw at falsified, mga babayan. St. Luke's strictly upholds patient confidentiality and data privacy. Medical results are released only to the patient himself, herself, through authorized and official hospital channels. No? Yan daw po, mga babayan, ay strictly confidential. Yung mga data na ibinibigay, yung mga medical results. In short, wala ho ibang pwedeng makakuha ng mga kopya na yan. Lalo na, mga kababayan, ang pasyente po ay Pangulo ng Pilipinas. Sa tingin nyo, iaano ng St. Luke's? Ilalabas nila yan? Ililik nila yung ganyang klaseng dokumento? Diba? Di sinira ng St. Luke's yung nila, yung kredibilidad nila. Paano na magpapadoktor sa kanila, magpapa-hospital sa kanila, magpapa-admit sa kanila, yung mga mayayamang tao, kung pwede palang mailik yung kanilang confidential na sakit? Kung meron man. Diba? Any medical results or documents obtained, posted, shared, or circulated outside these authorized channels are considered unauthorized, fraudulent, and falsified. The posting or sharing of the patient's medical information by anyone other than the patient constitutes a breach of data privacy and is a violation of hospital policy and applicable laws. The public is strongly urged to exercise caution and responsibility in sharing unverified and unofficial information. No? Mahilig kasi sa ganyan yung mga DDS, mga babayan. Nakakita lang sila ng isang dokumento, no, na may sasabing may sakit yung Pangulo natin, na ito yung sakit ng Pangulo natin. Kahit hindi po yan verified, ilalabas nila yan, mga kababayan. Kahit hindi po yan official, o sabihin natin unofficial information po yan, basta makakasira sa Pangulo natin, ilalabas nila yan.
particularly alleged medical results, as doing so may contribute to the spread of false information and may expose individuals to legal consequences. Okay? So, ibig sabihin mga babayan, yung mga nagpakalat po ng fake news na yan, no, yung mga may screenshot po na yan, mga babayan, no, na i-share nila yan, mga babayan, may kakaharapin pong legal consequences. Pwede po silang makasuhan, mga babayan. Okay, so ano nga ba yung pwedeng mangyari sa kanila? Okay? So, ito po. At ayon po ito kay Attorney Carlos Ibanez, mga babayan, no? Isa po siyang abogado. May mga kumakalat aniya na ngayon, online na medical records galing daw sa St. Luke's. Ayon dito sa medical records na ito ay malubhang sakit daw. May malubhang sakit daw si PBBM. Ginagamit ito to question his fitness and capacity as president. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Pag-usapan natin, no? Yung sinasabi ko sa inyo, mga babayan. Yan yung gagamitin nila, no, para sabihin, mga babayan, no, na hindi na fit na magtrabaho, no, wala ng kapasidad yung Pangulo natin na magtrabaho. At syempre, tuwang-tuwa ang mga DDS kasi matetegi na daw ang Pangulo at magiging presidente na si Inday. Diba? But be warned that this document is fake. Mismong St. Luke's na ang nagsabi na fabricated at falsified ang document na yan. Diba? Ang creator ng peking dokumento ay pwedeng makasuhan ng falsification of private document under the revised penal code. No? Tandaan natin, mga babayan, hindi po ito public documents. Yung sinasabi kasi nila, madalas natin naririnig, falsification of public documents. No, ito po ay private documents, mga babayan. No, in short, pribado po. No, ang parusa dito kulong 6 months to 6 years. At dahil malinaw ang motive ng gumawa na sira ng presidente at ipalabas na may malubhang sakit siya, pasok ito ang libel. At dahil sa social media kinalat, cybercrime yan. Ang parusa ay kulong ng 4 to 8 years. Ngayon punta tayo sa mga nagkakalat. Ito ang akala ng marami na dahil nag-share lang sila, safe sila. Mali daw, mga babayan. Kaya itong si Sir Nyak, mga babayan, ito po yung pwedeng mangyari sa kanya. Sa ilalim ng batas, ang sino mang matagpuan may in possession ng falsified document at ginamit or ipinakalat ito at alam niyang fake at falsified, itinuturing din siyang falsifier. So, ibig sabihin, sila Sir Nyak, no, na nagpakalat po niyan, ay itinuturing na po siyang falsifier. Ibig sabihin, kahit hindi ikaw ang gumawa, pwede ka ring managot sa falsification with the same possible penalty of imprisonment of 6 months to 6 years daw, mga babayan. Mahaba-haba to, Sir Nyak. Mukhang matagal-tagal kang di makakapag-vlog. At syempre ang pag-share, pag-forward at pag-post ng mapanirang content online ay pwedeng magresulta sa cyber libel. Kahit sabihin yung share lang kapag defamatory o paninira, mga babayan, o nakakasira ang post, may criminal liability ka. Again, 4 years to 8 years na kulong ang pinag-uusapan dito. So, klaro, ang gumawa ng peking dokumento pwedeng makulong ng ilang taon. Ang humawak at falsified records ay pwedeng makulong din. At ang nagkalat online ng mapanirang kasinungalingan, lalo na medical in nature, pwede ding makasuhan. Kaya bago mag-click ng share, tandaan sa batas isang pindot lang ang pagitan ng pagiging spectator at pagiging akusado. At dahil yan nga po ay isinare na itong si Sir Nyak, mga babayan, no, posible rin po siyang makulong. Kaya kung ako sa iyo, Sir Nyak, papayag ko bang ikaw lang yung makukulong?
Papayag ka bang ikaw lang yung makukulong? Eh, ituro mo na. Para sama-sama na kayo. Para sabay-sabay na kayong mangulong. Yan, may pangalan pa oh. Reading physician. Oh. Cervantes, Gopez Cervantes, Juliet. Nasabi dito. No? May sakit daw na matindi, na masama, malala. No? Mas matindi tong ano na to. Tong post na to. Oh. Ibig sabihin, malala na talaga at ang dami niyang sakit. Sa isang salita, komplikado ang sakit ni Marcos Jr. Gandahan-dahan na kayo. Mga DDS na fake news. Ewan ko pa dito sa mga to, mga babayan. No? Bakit kaya sanay na sanay silang kalat ng fake news tapos ibabato nila sa ibang tao, sa mga BBM supporters, administration vloggers. No, yung pagkakalat ng fake news. Sasabihin nila, kayo ang nagpe-fake news. Oh, eto pa, si Jason sa rin daw. Oh, the situation demands immediate transparency and oversight to prevent further risk to public service. Please urge to assess PBBM fitness for duty and compel release of his complete medical records. No? 'Di ba? Fake news ka na naman, Jason sa, nag-share ka rin. Oh, makukulong din ba? No? Si Jason sa, mga babayan. 'Di ba? So ayan, maraming makakasuhan DDS vlogger dito. Calling the attention of NBI. Ha? Yari kayo ngayon. Okay? So ano masasabi po ninyo dyan, mga babayan? No? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Maraming salamat po sa inyong suporta. Alright? Peace. I'm out.